So, may adjustment pa rin sa pagiging civilian at pagiging isang military. Unang-una, hindi ko naman natutunan na magsuot ng combat na basa. Yung tawag na. Combat na basa, uniforming basa. Kung practical tayong nag-aaral na isang estudyante, magsusuot ka ng sapatos, dissenting uniforme. So, yung adjustment ko bilang civilian, unang-una, yung lungkot. Mararanasan nyo yung lungkot Kasi nasanay tayong kasama yung pamilya natin, kasama yung mga kapatid, kaibigan. So, magkakaroon ng transformation sa pagpasok sa pagiging military. Pero itong bagay na to, hindi ito bagay na makakapagpababa ng moral mo. Sabi nga nila, bago ka ma-develop, dadaan ka muna sa isang mabigat na proseso. Yan naman talaga. Kagaya nung ako high school. Nung high school ako, kung hindi ako a-attend ng klase, okay lang sa akin Kung ayoko yung subject teacher ko, okay lang din sa akin. Kung gusto kong mag-cutting class, okay lang. Uwi ako sa bahay na parang normal. So, yung adjustment, nag-aaral din ako bilang isang sundalo. So, isa kang trainee, isa kang candidate na sasalain ng Philippine Army. Kung karapat-dapat ka ba doon sa mga pinili nila. So, doon ko nakita yung pagkakaiba, yung adjustment. Dahil magkakaroon kayo ng subject, meron din kayo ng mga instructor. Meron din kayo mga subject. Kagaya ng mga academic, yun nga yung nasabi ko. So, sa ayaw at hindi mo na gustuhin yung instructor, gugustuhin mo. Kung gusto mong maranasan, kung gusto nyong maranasan, kailangan yung subukan. So yung adjustment naman, after naman ng training, pag naging regular ka naman so yung tinatawag natin na homesick. Susubukin ka na naman sa layo ng pamilya mo, communication mo, puputol yan dahil hindi lahat ng lugar dito sa Pinas stable ang signal. Mararanasan nyo dyan na maghahanap kayo ng isang mataas na area para lang isabit yung cellphone, para lang makapag-communicate sa pamilya. Marinig mo lang yung anak, kamusta ka na? Pwede na naman lumaban sa buhay. Yung mga adjustment na gano'n na mararanasan is malayo sa pagiging civilian. Malayo sa pagiging dating ikaw na natawag nila totoy sa ngayon na isa ng disiplinado, na isang military, isang sundalo. Sa isang bagay lang na pagkakaiba ng civilian at pagiging sundalo, nagkakaroon ka na ng responsibilidad. Meron ka ng responsibilidad hindi lang sa pamilya mo, kung hindi dito sa bansa mo. Yung responsibilidad mo sa bansa mo, sa lahat ng lugar na pupuntahan mo, nasa duty ka o wala, dala-dala mo yung pagiging disiplinado. Dala-dala mo yung pagiging mahabang pasensya. Halimbawa, may isang civilian dyan na tinignan ka ng masama, sinabihan ka ng masama, malaking pagkakaiba. Kung ikaw'y civilian, siguro pinatulan mo na. Siguro sinuntok mo na. Siguro kung ano na yung gusto mong gawin, nagawa mo na. Sa pagiging sundalo, pag-isipan mo ng 100 beses, hingang malalim, kung ano yung sinabi niya sa'yo, sa kanya na yun, doon ka maging pasensyoso. Ikaw na merong baril, ang pagkakaiba, ikaw na merong baril, at civilian, na walang kakayahan na kung ano mang bagay na meron siya, kundi yung sarili lang niya. So sa pagiging sundalo, alangan na niyabangan ka lang ng civilian dyan, umakit ka nga sa bundok, ang kalaban mo, mga Abu Sayyaf, mga NPA, yun yung kaaway mo, tapos papatol ka dun sa walang laban. Yung sundalo, kahit saan ka mapunta, kung nasaan ka man, hindi ko sinasabi na kung may mga ganong bagay na na-encounter ka, sinasabi ko lang na maging pasensyoso. Humaba yung pasensya mo. At isa pa, maging low profile ka. Wag na wag mong ipaalam na kung ano yung pagkatao mo kapag nasa labas ka. Ilabas mo lang yan kapag nasa operation ka, nasa duty, ganyan lang.
at makinig pa rin sa nakatataas. Parang sa magulang lang natin yan eh. So, nung kabataan ko, naalala ko, kasi yung father ko, ano yan eh, sundalo yan, ranger yan. So, naalala ko nun, kapag umuwi siya ng lasing, natatakot na ako niyan. Hahawak na ako ng walis niyan. Kasi pauwi na yung father ko eh. Alam ko magtatanong yan kung nakapaglinis ka na ba, nakapag-start ka na ba na nag-asikaso para papasok. Mga ganong bagay. So, sa pagiging military ko, nagkaroon na ako ng kusa. Kasi nakakahiya naman sa senior mo, sa nakatataas sa'yo, na ikaw, nakahiga, nagpapahinga, walang ginagawa. Habang sila, ginagawa nila yung mga bagay na ikaayos ng mga barracks nila, sa sarili nila. So, ma-advise ko lang din, hindi porke sundalo, gano'n na. Sa pagiging sibilyan, lalo sa mga kabataan. Maging masinop, maging masunurin sa magulang. Dahil yan, madadala nyo yan kahit saan trabaho. Lahat naman ng bagay is napaprocess, na ituturo. Lalo na kapag nagkaroon kayo ng anak. Masakit sa tenga na kapag yung anak is pinagsasabihan mo, sumasagot pa sa'yo. Ganun. Ganun din yung father ko nun, na nasubukan ko sumagot sa kanya, pero mali. Sa pagiging sundalo, hindi ko ginawa na sumagot sa nakatataas sa akin. Hindi ko ginawa na hindi sumunod. Sumunod ka. Sunod lang ng sunod. Yan yung sinasabi. So, sa mga inspire, sa mga gusto, lalo sa mga gustong mag-ranger. O nga, akin na itinataas ko yung bandera ng lahat ng mga scout ranger na dumaan sa butas ng karayom, sa tinik, at sa mga scout sniper na parehas. Yung bigat ng training, yun naman yung gaan mo sa buhay. Yung bigat ng dala mo, yun naman yung gaan ng bawat hakbang mo sa lakad mo papunta sa mga pangarap mo. So, lahat ng mga yon na mga bagay na nakuha ko sa ganitong edad ko, sa ganitong taon ng aking serbisyo is hindi ko ipagyayabang, pero naipagmamalaki ko na wala ito kung hindi din dahil sa mga magulang ko, sa mga magulang natin. Hindi ako nakaupo dito na nagsasalita sa harap ninyo na kung mapapanood nyo na huwag kayong tumingin sa baba. Tumingin kayo ng diretso para hindi kayo mapaisip na parang ang layo pa, na parang malabo nang maabot. Lumakad ka, humakbang ka, dahan-dahan hanggang maabot mo. Sa mga history nga na naalala ko si TFC, yung sinubukan niyang mag-business nung kabataan niya. 60 na siya nung naabot niya yung 60 years old na siya nung nakuha niya yung ganun na achievement na yumaman siya na ganun. Kaya walang imposible, lalo yung mga kabataan dyan. Hindi hadlang yung mga kahirapan. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay. Ang kailangan lang is diskarte at pakikisama sa tao. Dahil kung hindi ka marunong makisama sa tao, hindi ka niya pwedeng tulungan Kung may diskarte ka, pakikisama ka, gaya ng sa pag-apply na nararanasan ng mga kwento ng kasama ko, na meron kang diskarte, meron kang pakikisama. Makikisama ka sa kanila, patutuloyin ka nila, bibigyan ka nila ng pangangailangan mo, pero nandun yung pag-unawa nila sa'yo. At ikaw naman, nandun yung kagandahang loob at kusa mo. Yun ang kailangan natin bilang isang mga kabataan, hindi lang kabataan, sa mga tao na naghahangad din na magkaroon ng isang stable na trabaho. So, yun lang, bilang isang sundalo. So, maraming kwento. Kung may kwento ako, may kwento ka din sa buhay mo na pwede mong i-share sa iba. Sige, sir. Anong kwento ng buhay mo? Bakit ka nagsundan? Maganda yun, sir. So, share ko lang yung kwento ng buhay ko kung bakit ako nagsundalo
So naalala ko noon, grade 6 student ako. Na-assign yung father ko. Naka-assign yung father ko sa 7 company. Hindi ko alam kung sa Basilan ba yun o sa Hulong. Nakikita ko yung mother ko na parang ang hirap pa rin ng buhay kahit sundalo yung tatay. Ganun yung nangyari. So, pumapasok ako, 5 piso baon ko. So, naalala ko yun, 5 piso yung baon ko, 2009. So, meron akong ate, 3 kami. 6 kami magkakapatid. So, 3 kaming nag-aaral pa nun, ate at ng kuya ko. Sabay kaming naglalakad. Hindi kami yung typical na kabataan na hatid sundo ng magulang na ang atensyon ng magulang ay nasa amin. Pumapasok kami, naglalakad. Siguro mga 5 kilometers. Ganun. May dala na kaming ulam, kanin. So, nararanasan ko din yung hirap ng buhay dahil mahal din ang bilihin. Yung mother ko, minsan wala sa bahay, dumidiskarte. Tapos, di pa kasi ganun kauso talaga yung gadgets nun. So, through communication nun, father at mother ko lang, tawagan lang sila, okay na, sapat na, kamustahan. So, dumungtong ako ng high school. Doon ko na naranasan yung pagiging sinasabi nila na teenage. Pagiging binata na parang nadadala ka na ng mga bisyo, ganun. So, tinandaan ko yung sinabi ng tatay ko, wag na wag kang magbibisyo. Yun yung sinasabi niya. Kung wala ka pang trabaho. Yan ang sabi niya sa akin. So, naranasan ko na malulun sa tinatawag natin na paglalaro lang naman ng computer. So, yung mga bisyo na sigarilyo, alak, hindi ko yan sinubukan. Kasi, diyan ko naalala yung father ko na mawawalan ako ng disiplina sa kanya kung sakali na subukan ko yung mga ganung bagay. So, pumapasok ako, napaisip ako na bakit yung binibigay na baon ng magulang ko, iniipon ko, pero para lang naman sa paglalaro ng computer games. Yung mga ganung bagay. So, nalulun ako sa paglalaro ng mga Dota na yan. So, sa edad ko na yon, iniisip ko pa rin na mahirap siguro yung pera na yon na pinaghihirapan ng magulang ko. Dinadala ko lamang dun sa ganung bagay na ang nakikinabang is yung mga may-ari ng shop. So, sabi ko, sige, pag nakatungtong na ako ng college, babawi ako sa magulang ko. So, kumuha ako ng TESDA. Sinubukan ko yung 2 years. Hindi pala para sa akin. Hindi ko na naman tinapos. So, nag-OJT ako nun. Ito na, nag-OJT na ako nun. Pag-alagala, punta sa mga, yung kinikita ko sa OJT ko, kung saan ko dinadala. Sabi ko, siguro dapat padala ko sa magulang ko. So, sabi nga nila, kahit ayaw mo yung bagay, kapag calling, ibibigay sa'yo. So, nagkayaan kami ng barkada ko, punta kami ng Taguig. Lakad kami. Lakad lang kami hanggang naabot. Nakita namin ngayon na pre-examination, army recruitment na nakalagay doon. Sabi ko doon sa kasama ko, uy, bukan natin. Nagkayaan kami noon ng barkada ko, ng best friend ko, kababata ko. Sabi niya sa akin, exam tayo. Sinubukan namin mag-exam. Siyempre, mga binata, go with the flow lang, anong meron. Nag-exam kami, nakuha namin yung resulta ng alas 12 ng tanghali, kinabukasan. So, pasado naman kami, good naman kami sa average. Meron na kaming hawak na examination na pasado na magagamit namin para mag-apply kung saang unit. So, yung pinakamalapit na unit na sinubukan namin is yung dito nga sa FSRR sa San Miguel, Bulacan. So, sinubukan namin mag-apply. Hindi pala ganun kadali. Hindi pala ganun kadali ang pag-apply. Akala namin, pagpasado ko sa exam, automatic, ikaw na yung isasalang. Hindi. Dadaanan nyo muna yung mga physical training na tawag nila. Physical test, mga ganyan. So, dito, susubukin nila yung katawan mo kung hanggang saan yung capability. So, nagkakaroon ng physical fitness test ng 3 kategorya sa pag-training. Ito ay merong isang tinatawag na 3.2 kilometers na tatakbo ka. Nakukunin mo lamang sa oras ng 17 minutes na hindi ka pwedeng lumagpas. So, pinaghahandaan ko yung bagay na yon kasi may history ako na nagkaroon ako ng mild sa baga ako nang nag-aaral ako. So, nag-recover ako noon. Nag-recover ako ng almost 5 months to 6 months
na recovery para lang bumawi. So sabi ko, parang hindi yata kakayanin ng baga ko. Pero naisip ko na bakit kaya ng iba? Bakit ipaalam ko na nagkaroon ako ng ganitong bagay na para hindi ko kayanin? So nagkakaroon tayo sa sarili natin ng motivational. Nagkakaroon tayo ng kung paano natin kausapin yung sarili natin na kayanin yung bagay na yun. So, sinubukan kong mag-jogging-jogging hanggang ma-develop, makapag-adjust yung baga, hanggang hindi pa naman nakakandak yung activity. So, nakukuha ko na siya. So, nagkaroon ng upper body exercise, tawag namin na push-up, sit-up, at saka yung pull-up. So, yung bagay na yun, nagulat ako nung kinandak na. Kinandak siya ng umaga. Nagulat na lang ako, natapos ko yung activity na meron kasi yan kapag pasado ka, ibubukod ka. Kapag bagsak ka, dito ka. Para sa tinatawag nila na repeat. So, kinaya ko yung bagay. So, tuwan-tuwa na ako nun. Kasi, tinitingnan ko yung mga kasama ko, mga iba't ibang lugar na nanggaling. May galing ng Kalinga, may galing ng Mindanao, may galing ng kung saan man na kanya-kanyang build. Lalakas nila. Tapos, edad ko nun, 18 pa lang ako nun. So, naggaring sa Langan, after nun, hanggang nabawasan kami ng bawasan, naging 120 na lang kami. So, meron ng final, tinatawag nila is, yung tinatawag na neuro, tsaka board. So, sa neuro naman, dito kasi susubukin yung isip mo kung hanggang saan ka. Kung hanggang saan yung pasensya ng tao, kung saang bagay ka mahina sa kaisipan mo. So, ang neuro kasi, napaka-importante niyan kung bakit kinakandak yan. Kasi, titingnan kung sapat ka ba sa training para sa ganong sabi natin na nandun yung inis, nandun yung galit, nandun yung pagod. Sapat pa ba yung isip mo para maging kung healthy pa ba para doon? So, sa neuro examination, so, nagtawagan, ang sabi ng admin na nag-ano sa amin, sasalain kayo, kayong mga nakabukod, pero pipili na lang kami dito. Sabi nga yan. So, hindi porke natapos mo lahat ng activity, mga ganyang bagay, is qualified ka na naman. So, nagkaroon na ng tawagan. So, ang kinakailangan lang nila na dalhin doon is 110. So, 120 kami. Isa ako sa mga nalungkot dahil nung nagtawagan, nung magpupunta na sila ng Port Magsaysay para mag-physical, sinasabi nila, hindi ako natawag. Natawag na reserve. Bawi na lang, next apply. Ganun yung nangyari. So, nagdadasal ako, sana masama ako. So, hindi pala ganun kadali yung pag-a-apply ng sundalo sa first time ko. So, standby lang yung cellphone. Yung cellphone ko, naghihintay ng tawag, baka magkaroon ng bulyaso doon. So, maraming bumagsak. Ang bumagsak is, naalala ko, 30 siguro. 30 ang bumagsak sa neuro na examination. So, lumakas yung loob ko. Tinawagan ako ng ng admin namin si Master Lial. Sabi niya, prepare ka dyan, Lagunero. Punta ka dito. Sasalang ka. So, yun is calling talaga para sa akin. Yung tinasabi na pag para sa'yo, para sa'yo. Nag-undergo ako ng neuro. After ng neuro namin, pasado na ako. Pagdating, preparation para sa reception. So, yung reception is, hindi siya kainan na tinatawag natin. So, ang reception is, dito ngayon na naman, na magkakaroon na naman ng salaan. So, subukan ka na naman kung paano ka makakwalified sa training. Kung hanggang saan yung limit ng stamina, attitude mo. So, ang reception ay merong 5 istasyon or 7 istasyon na may iba't ibang klase ng ehersisyo o exercise na susubukan kung hanggang saan yung limitasyon. So, sa unang istasyon na medyo malakas, pangalawa, so sa mga pangatlo, pang-apat, doon na nauubos yung enerhiya mo. At yung bagay na yun ay hindi ka pwedeng uminom, kumain. Susubukan kung hanggang saan pa yung attitude mo. Doon mangyayari yung brotherhood na sinatawag na civilian to military. Dahil nade-develop na kayo ng kasama mo, ng kabady mo, ng team mo, ng platoon mo, doon sa isang bagay, kung paano kayo magtulungan. Kung meron kayong nakikita na nahihirapan, kung meron kayong nakikita na nauubusan na rin ng hangin, doon mo masasabi na nandun yung motivational, nagmo-motivate ka, na
buddy, kaya mo yan. Yun yung naririnig ko nun eh. Buddy, kaya mo yan. Wag mong sayangin kasi napakahirap mag-apply. So yun, tumatayo kami, nag-exercise kami, pine-perform namin yung kinakandak na exercise. Habang nakikita kong dumadaan doon yung mga aplikante na hindi sila na-commit sa ganung para mag-undergo ng training, naisip ko na sayang. Kasi kung bibitawan ko to, habang sila naghahangad na makuha yung ganung training, yung ganung posisyon, sasayangin lang namin. So, nung natapos, nagkaroon na nagtawag namin na training na yun na Hell Week. Ganun, first, mga 1 month o 2 weeks na Hell Week na walang tulugan, walang kainan. Kasi para makapag-adjust yung katawan. Para makapag-adjust yung katawan natin. Para magkaroon ng development. Yun yung pagkakaiba ng civilian sa military na makapag-adjust. Yung kwento sa training ko na natapos ko, sa experience ko, sa mga instructor na dumaan sa amin, instructor na dinaanan ko, yun yung isa sa pinagpapasalamat ko. Kasi hindi nila pinagdamot lahat ng kaalaman nila. Yung mga nagretiro, sa mga senior TAC, yan talaga yung mga hindi malilimutan na experience. Yung experience na kahit paulit-ulit mong ikwento, mapapahanga mo yung makikinig sa'yo. Kahit paulit-ulit mo na isulat, mapapahanga yung magbabasa sa'yo. Yun yung mga bagay na kwento na tatatak na hindi pwedeng ikwento ng iba dahil naranasan mo. Doon sa experience na yun, yung development sa akin sa pagiging civilian na nabago ng military, malaki. Malaki. Sobrang laki. Yung pag-unawa mo sa mga bagay sa paligid, pag-unawa mo sa pamilya mo, maraming ituturo sa'yo yung pagiging isang sundalo at kung paano ka rin mag-manage sa sarili mo. Makaipon, makapag-establish, makapili ng mga bagay na tama tsaka hindi. Yung mga ganyan. Yung mga kasiyahan na panandalian na ganong bagay. Sa pagiging sundalo, bilang isang ranger na nandito ngayon, na nakaupo, tumatayo, naglalakad, na nakikipagbuno, nakikipagpalitan ng pagod sa taas. Proud ako sa lahat ng mga kabataan na nangangarap na maging isang sundalo. Proud ako. Kaya yung mga kabataan dyan na gumagamit ng mga gadgets, gamitin nyo sa tama. Mas maganda pang manood ng mga ganitong story, kwento ng buhay, ng mga magigiting nating, sabihin natin ng mga bayani, na sabi nga nila, kung may tiyaga, may nilaga. Diba? Subukan mo. Dahil wala namang makakapigil ng paglubog ng araw. Dahil mayroon pahinga. Kung napagod ka, magpahinga. Bangon ulit. Ganyan ang cycle. Kung nakapagpahinga ka, bangon ka na naman. Kaya sa mga kabataan, sa mga nakakapanood, sa mga magulang na mga makakapanood, kung napapanood nyo to, mas maganda na i-share nyo sa mga anak nyo, ipapanood nyo. Na, anak, tingnan mo ito, si kuya mo, na ganun pala yung story ng buhay niya. Ikaw, binibigay namin lahat ng gusto mo, mga ganun. Kasi, hindi lahat ng bata nakukuha yung gusto. At hindi lahat ng bata nararanasan na makapanood nito. Dahil hindi naman lahat ng kabataan, nagkakaroon ng gadget para makapagpanood. Kaya kung ikaw, isang kabataan, na meron kang barkada, na kung nasaan man na nakikita mo, share mo sa kanya. Panood mo sa kanya. Balay nyo, kayong dalawa pa. O kayong magbabarkadang sabay-sabay na pumasok dito. At mag-iiwan din ng kwento na parang kailan lang pinapanood natin to Ngayon tayo na. Sabi nga nila, ganito ako noon, ganito ako ngayon, ganyan ako noon. Na parang isang parang sabi nga sa kwento ng buhay, cycle lang, ikot-ikot.